Naman dating 4% ang kinakaltas mga kabayan ng PhilHealth. Ngayon ay magiging 5% na. Oy, kawawa naman mga kabayan yung maliliit ang sweldo, 'di ba? Oy, paano yan ngayon? Ay di kawawa mga kabayan ng empleyado. What's up mga kabayan? Nagbabalik ulit tayo para sa panibagong reaction video na kung saan nag-upload na naman ng panibagong pambabalahura si Bin Barubal mga kabayan. At alam naman natin, no? Yung mga video ina-upload dito mga kabayan, talagang lintik, no? Kung yung mapapanood at ikaw pinatatamaan na ito, ay talagang masakit mga kabayan na matanggap. So panoorin natin mga kabayan ang video ni Bin Barubal. Leader miski sarili niya di niya kayang ipagtanggol. Sinungaling dalawang dila sa kabulol. Alam din niyo mga kabayan ay talaga naman talagang literal na bulol mga kabayan. English pa man din, bla 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 bla, di ba? Sige, matuwa tayo dito sa kanyang bagong video mga kabayan. Tapos magtatanong ka pa ng why? Iisa-isahin ko sa'yo Sa panahon ni Bobong na to, yung sobrang pondo ng PhilHealth na halos 90 billion, pinapakailaman. Imbis na ilaan sa proyektong pangkalusugan, ilalaan daw sa proyektong di mo alam. Para daw sa infrastructure. Bakit sa PhilHealth nyo kukunin? Ano yun, lokohan? Ang kakapal ng mukha nyo para sa mga mahihirap na may sakit na kababayan natin yan. Pati pondo ng PhilHealth, pinapakailaman, mga walang kabusok. Ito mga kabayan, no? Ito literal talaga na sablay dito mga kabayan ang desisyon, no? Ito sir ang proyekto mga kabayan na may pakanahan yan, pati yung value added tax. Ito mga kabayan na nagpasimuno niyan, sir ang proyekto. Dahil siya ang secretary ng finance, ayun mga kabayan, pera ng taong bayan o pera ng PhilHealth mga kabayan ang kanyang pinakailaman, no? At rin naman si BBM, abay inaprobahan mga kabayan. Tapos ngayon mangungutang ng 28 billion sa World Bank para sa healthcare. Di ba'y kalukuhan, no mga kabayan? Sige, Ben Barubal, tuloy mo lang. Tugan, di pa kayo mabilaukan. Ang laki pa ng bayarin. Bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasa. Yan mga kabayan ang mahirap pagka mahirap, no? Talagang ang masaklapan niyan mga kabayan, diyan pa pinagsasamantalahan ng mga politiko, no? Na mga ngayon tatakbo, no? Mga kabayan, bibigyan nila ng kaunting ayuda, no? Na while na bilyon-bilyon na kanilang binubulsa mga kabayan. Yan ang makatotohanan nangyayari sa ating bayan ngayon mga kabayan. Sana inaasahan natin tutulong sa ating gobyerno. Kawawa talaga mga Pilipino. Tapos yung contribution ng PhilHealth, in-increase pa ng 5% ng mga damuho. Diba? Kada buwan nagbabayad yung premium member ng 500 pesos na kinakaltas kada sweldo. Ito mga kabayan ang masaklap dyan, di ba? O nabanggit na natin yung tinaas na 12%, no? 5% ngayon pa lang, idadagdag ngayon sa mga contributor ng PhilHealth. Kamusta naman, secretary? Yung nandyan sa PhilHealth, mga kabayan, abay ka, walang yan naman. Dadagdagan nyo na naman yung additional na kakaltasin nyo sa mga sweldo, mga kabayan, ng ating mga kababayan na nagtatrabaho na while na hindi naman tumataas ang sweldo. Di ba napakasaklap mga kabayan? Tapos ito yung sinasabing bagong Pilipinas sa pagunlad. Kaya naman mga kabayan, Trabaho ka na trabaho, kaltas sila ng kaltas, ang baba pa na sweldo. By 2025, dapat po na i-increase natin to 5%. Sira ulo, paano yung sweldo? Kung mag-i-increase kayo sa contribution, mag-increase din kayo sa sweldo, saka sa benepisyo. Tama yan mga kabayan. Dapat talaga, kung magtataas sila ng additional para sa mga dyan sa PhilHealth, dapat tinataasan yung sweldo ninyo. Para nasa ganun, may maging batas naman. Dating 4% ang kinakaltas mga kabayan ng PhilHealth. Ngayon ay magiging 5% na. Oy, kawawa naman mga kabayan yung maliliit ang sweldo, di ba? Oy, paano yan ngayon? Ay di kawawa mga kabayan ng empleyado. At dagdag na naman niya sa kaltasan. Oy, yung sinasabi ng NEDA na 20 pesos ay sakto na sa isang meal, 60 pesos sa buong araw. Nako, paano yan? Magkakasya pa ba yan mga kabayan sa kakarampot na sinusweldo ng ating mga empleyado? Di ba? Nako, pambihira tong gobyerno na to. Increase kayo ng increase, ang baba na sweldo, ang taas pa ng bilihin, pakarampot na lang matitira sa mga nagtatrabaho. Tama. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo yung Pilipino? Ang mahal nyo lang yung bulsa nyo. Tama.
Yan pa ang masaklap mga kabayan, yung mga ayuda-ayuda na yan, yung pinamimigay na yan mga kabayan na 5,000, mga ganyan. Yung mga kabayan ay galing sa kaba ng bayan, yung pinamimigay na yan. And tanong, mga kabayan, ito ang malaking tanong. Yung ba lahat mga kabayan ay talagang naipamimigay? Baka mas malaki pa mga kabayan ang naibubulsa ng mga yan kaysa sa ipinamimigay sa ating taong bayan, 'di ba? Okay, kayo na mga kabayan ang umusga. Mag-comment din kayo sa ating comment section kung ano sa palagay ninyo yung talagang totoong nangyayari, no? Ay napakasaklap mga kabayan. Isipin mo yung para sa health kinuha nila tapos ngayon mangungutang. Sino na naman mga kabayan na magbabayad nun? Ibig sabihin, kinulang pa yung 90 billion ng PhilHealth sa kukurakutin, kaya magdadagdag pa ng 28 billion na manggagaling sa World Bank. Kawawa mga kabayan, ang maliliit na Pilipino, ang mahirap. Diba? Sos Mario Joseph, Ginoo. Mayaman pagka nagkasakit, dadalhin sa ibang bansa. Ang mahirap pagka nagkasakit, dadalhin ka lang sa kama. Bahala ka kung mabuhay ka pa. Sa presyo pa lang ng bill ng ospital, matutuluyan ka na. Ang masaklapan nito mga kabayan, magkano lang ang kinukuha ng magkano lang ang inaano ng PhilHealth, sinasagot. Pagka hindi ka pa mga kabayan na-admit, hindi ka pa na-admit, kailangan magpa-admit ka muna ng isang araw bago pa masaklawan ng PhilHealth. Yung bill na sobrang liit mga kabayan ng kanilang kinukontribute. Tapos ang laki-laki mga kabayan kada buwan ang kinakaltas. Di ba? Pambihira mga kabayan, talaga nakakapambihira itong nangyayari ngayon. Imbis na tulong yung ibigay, perwisyo. Imbis na mahihirap, putik, mga buhaya yung mga nagbibenepisyo. Tama. Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos, Secretary Recto. Tigilan niyo na yung pagta-transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. Oo nga naman, tigilan nyo na yung pagta-transfer ng pondo ng PhilHealth, bobong sa Recto. Teka, Recto? Ba't nandito to? Binoto ba natin to? Sinong demonyong alagad ni Taning ang nagpasok dito? Matatawa ka dito sa mga banat ni Ben Barubal mga kabayan. Ay talaga naman literal, no? Ayan pagmumukha na yung mga kabayan ni Recto. Tunay na ako'y diyan. Ako'y walang kabilib-bilib diyan mga kabayan. Kahit tayo Batanggenyo hindi ko suporta tong tao na to. Kita mo yan. Kasalanan niyan kung bakit nakuha yung 90 billion sa PhilHealth. Kasalanan din yan kaya kung bakit nagkaroon ng 12% value added tax. Sino matutuwa sa mukha niyan mga kabayan? Pagka kayo natuwa pa sa administrasyon na to, na kayo ay talagang kayo naman pinoporisyo, ewan ko na lang, samantalang sila sarap buhay mga kabayan doon sa Malacanang. Napanood nyo na yung ating isang video dyan na yung patungkol doon sa nirenovate yung bahay ng bagong Pangulo. Pambihira mga kabayan, ay tinalo pa talagang resort. While na yung nung nagkaroon ng bagyo mga kabayan, ang binigay ng mga yan. Hindi kay Yero lang at saka Kukulamber. Diba? Pambihira mga kabayan, kayo naman ang nangyayari talaga sa gobyerno na korupsyon. Tapos hindi man lang matutukan na rin mga matitino diyan. Sabihin na natin mga kabayan na ilalagay sa infrastructure yung 90 billion. Bakit kuutang ka sa World Bank ng 28 billion para ilagay mo sa healthcare program? Sino nasisiraan ng ulo ngayon? Pati sa pondo ng PhilHealth, nangingialam to? Hoy, pakialamero, nasaan na yung pondo? Asa na? Ilabas mo na yung pondo! Ilabas mo na! Nanginginig na ako! I am also a health advocate. It just so happens I'm the Secretary of Finance at may utos ang Kongreso dito. Kaya pala naman mga kabayan nasa Kongreso pala talaga mga kabayan na nagmamandate dito sa mga to. Sino ba nasa Congress mga kabayan? Kaya yung kanyang mga puppet doon ay todo ang hagilap ng mga resource person na bulaan. Hindi kasi si Tambi. Kahit sa buong bansa mga kabayan, kahit sa ibang bansa, nakarating yung kahit dito sa amin, abot kita mo yun. Diga? Pambihira. Kaya totoo yung sinasabi ni Madam Inday Sara na dalawa lang talaga nagme-mekaniko dyan ng pera ng bayan. Utos pala na rin ni Tambi na utos pala ng Kongreso. Hindi pa nito totoong sinabi na si Tambi ang nag-utos. Kaya naman.
Utos ang kongreso dito. Boom! Huli! Walang yaka, speaker. Ikaw na naman. Ang sabi niya, may utos daw ang kongreso. Paano ba yan? Basta usapan talaga pondo. Lagi ka na lang may kinalaman. Tanga na lang talaga. Tanga na lang talaga. Baboto dyan. Ang galing mo, Angoy! Ang galing! Ang galing mo talaga, Budoy. Kung ano man yan sinesenyas mo, ikaw lang ang nakakaintindi. Pagdating talaga sa pondo, putragis wala na kaming masabi. Kung gaano kalaki yung pondo, yung bulsa mo, ganun din kalaki. Dahil sa'yo, sisemplang yung pinsan mo, parang motor na sumemplang sa kurbada ng Marilaki. Ay, totoo naman mga kabayan. Kita mo, siya yung parang acting na vice president mga kabayan. Kita mo na lang nung Asian Summit, di ba? Ay, sino kang kasama nito ni BBM? Di guys, si Tambi. Hindi pa itinalaga na vice president na lang at lagi naman yan ang kasama sa tabi. Di ka mga kabayan, laging active yan. Nakala ko anong nagkaroon ng bagyo si Tambi, siya yung si Kim Jong-un. Kita mo, naglalakad ng gagayong bundat ang tiyan kasama yung isang general. Nag-iikot ng mga sundalo. Baw kayo naman. Siya, tuloy. Tignan mo kinuha yung 90 billion sa PhilHealth tapos uutang sa World Bank. Ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko kinuha yung 90 billion sa PhilHealth tapos uutang sa World Bank. Ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Di ba mga kabayan, napakasaklap mga kabayan. Itong mga pabor dito sa nangyayari, palakpakan pa napakagaling daw na ring administrasyon na sa lahat mga kabayan ng administrasyon na dumaan. Aring administrasyon na ang napakarami ng bash na inaabot. Iwan ko na lang talaga kung hindi nyo pa maintindihan ang nangyayari. Sige, tuloy. Sa dollars, 509.24 million. Kung sa peso naman, 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Totoo mga kabayan, di ba? Totoo yan. Bakit mo nga naman kukunin yung 90 billion na nasa PhilHealth? At saka pangalawa, mga kabayan, ang PhilHealth, marami pang utang yan. Di ba? Marami pang mga nautang ang hospital yan na hindi pa nga napupuli paid, hindi pa nababayaran at ang issue daw nila ay mabagal ang system. Kung ginamit yan 90 billion na yan mga kabayan para mapabilis di kaya naman makabayad sila sa pagkakautang nila sa mga hospital, di sana mas magaling at wala yung 90 billion na yan. Di kaya naman mga kabayan, kasi dito sa ibang bansa ang daming covered mga kabayan pagdating sa healthcare. Libre ang pagpapasalamin, pagpapacheck up, libre ang pagpapadentist. Pagpapacheck up ng dentist. Hindi kayo pwede pang ipasa nila yun, Kaya maganda rin yung naisip ni Senator Bongo na dapat isama na yun sa dami na pwedeng maging covered ng PhilHealth. Kaya nga PhilHealth di ka? Para na rin yung national healthcare program. Ayaw ko ba din sa mga kabayan? Talagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung ekstrang pondo ng PhilHealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretso sa bulsa. Sa sobrang galing ni Speaker sa pondo, binigyan mo yata ng agimat. Basta usapan pondo, mabilis pa sa kidlat. Hindi na naawa sa may mga sakit, yung pondo mukhang ginangster pa. Hindi na nabusog sa 90 billion, umutang pa. Inuha yung ekstrang pondo sa PhilHealth, yung magbabayad ng utang tayo pa. Imbis na wala kang sakit, putek, magkakasakit ka. Totoo yun mga kabayan. Totoo talaga. Totoo yung sinabi dyan ni Brin Barubal. Totoo yung mga nabanggit niya dyan. Kung common sense na lang mga kabayan, isipin mo, sa munti nating kaalaman, may pera yung PhilHealth, kukunin mo. Tapos ngayon, nung nakuha mo, mangungutang ka ng 28 billion sa World Bank para gamitin mo sa healthcare. Hindi tayo ginagago mga kabayan ng administrasyon na to. Loko na lang mga kabayan ng tuloy pang sige ang paniniwala dito. Ilang taon na mga kabayan niya namumuno si BBM. Di ba 2 taon ng mahigit? Ano gang nagawa niyan?
yung inaugurate niya na na tulay dun sa Pangil Bridge. Mga kabayan, hindi lang si BBM yun. At saka bago bumaba si Pangulong Duterte, pagpasok niya ni BBM ng 2022, ang 2022 mga kabayan, may budget na 5.02 trillion para the whole year, para sa the whole year na yon. Ay akalain mo yan? Yung Pangil Bridge ay inangkin na ang nagplano niya ay si Ninoy, ang nagtrabaho ay si Tatay Digong, ang nagputol ng ribbon ay si BBM, mayon. Hindi po nangangahulugan na dahil sa health sector din ginamit ay justified na o legal na. Malinaw po na ang budget na to ay nakalaan para sa premium ng mga indirect contributors natin. The way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it's anong walang yaman naman, Ben? Ay, talagang it is what ay, tinalo pa nito mga kabayan ng rapper na sobrang tuling mag-rap. Hindi ko rin nakaintindihan Kaya pala yung mga komento sa akin sa TikTok na video mga kabayan, yung about doon sa nagdagdag ng value added tax, ay ang daming galit mga kabayan. Ay, ganyan Kita nyo? Bilyunan na pinag-uusapan partida, wala pang project yan. Kasi hindi sila nakafocus sa project, sa budget lang. Paano pa kaya kung may project yan? Sa sobrang tanga niyan, yung flood control sa kabarko nagbanggaan. nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kita nyo? Binangga ng barko yung flood control. Ay, hindi pala binangga ng flood control yung barko. Binangga ng barko, basta may nagbanggaan. Hindi lang klaro, pero bahala na kayong umintindi dyan. Flood Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron... Wala, mga kabayan, billion-billion pala mga kabayan ang budget nga pala dyan sa flood control na yan. Ano ba nangyari? Tapos nung nagkaroon ng ganyang bagyo mga kabayan, doon nag-ayuda sa Davao. Anong tibay din? Mga kabayan? Siya, ayan, maraming salamat sa video mo, Tolvin Barubal. Napakalupit mo talagang dumali. Talagang swak sa banga. Kung mapapanood ng mga yung video, ay talagang nakakahiya, mga kabayan. Maraming salamat sa iyong video. Huwag mo ika-copyright ha. At ako'y natutuwa lang talaga dito sa iyong mga video na rin, padali. Talaga namang tumpak na tumpak ang kanyang mga sinabi dito mga kabayan. Kung hindi nyo pa napanood mga kabayan na rin buong video na rin, ilalagay ko na lang doon sa link, no? Ilalagay ko na lang yung link ng video na rin na inyong mapanood ng gusto. Hindi ko na ibubuo mga kabayan na tayo haba ng haba dito. Meron pa tayong pag-uusapan mga kabayan. Para mas malinaw, ilalagay ko na din mga kabayan yung video patungkol dun sa pag-renovate mga kabayan na talagang akala mo yung resort, mga kabayan, resort. Mga kabayan, na inyo makita. Ayan. Ang bagong resort mga kabayan dyan sa Malacanang. Baka sabihin nyo na naman wala tayong receipt pa. Ayan, may receipt tayo dito mga kabayan. Receipt na kung saan ito ng Pangulo sa Maynila na mala resort ang vibe mula sa dating Bahay Pangarap. Ngayon, tatawagin na itong Bahay Pangulo. Nagpapatrol, Vivian Julia. Mala Resort sa syudad ang feels ng bagong renovate na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang Park sa Maynila. July 2022 nang tuluyang masira ng lindol at anay ang mga istruktura sa nooy Bahay Pangarap. Matapos ang malawakang makeover, binuksan sa media sa unang pagkakataon ang mga pintuan na ngayoy tinatawag na Bahay Pangulo. Napalilibutan ito ng makakapal at tropical na mga halaman. May water fountain sa walkway at malaking swimming pool. Ang gusto lang ni First Lady na sabi niya, Conrad, I want you to make it feel like a resort. Kasi ayun din yung idea from the beginning so the presidents can relax.
Sabi niya, siyempre, pagdating ni Presidente, pagod siya. Parang gusto lang niya na-relax. May iba't ibang istruktura sa loob ng compound. Ang mismong bahay na tinitirhan ng first couple, ang pavilion kung saan nagsasagawa ng mga meeting, ang gym na mayroong car simulator na ginagamit naman ng anak ng Pangulo na si... Yan mga kabayan na yung sinasabi sa inyo, na yan, kita ninyo, may car simulator, katulad nung sa atin mga kabayan, nariyo, kaso nga lang, ay mas mahal yung kanya mga kabayan, lintik ang mahal, no? Ay kaya naman, pati ba naman bisyo ng anak ay naandiyan na rin, pati yung gym, okay lang yung gym mga kabayan, pero anong layo mga kabayan? Napakalayo niyan kumpara doon sa naunang administrasyon sa kanya, itong dating administrasyon. Kita mo't wala man lang ang binago, matino naman yung bahay natutulugan. Iba na talaga mga kabayan ng socialite, no? Na tinatawag natin, billion pa lang ginastos dyan sa pagpaparenovate na yan mga kabayan. Na while nung nagkaroon ng bagyo doon sa isang probinsya mga kabayan, pinamigil lang ang Ayero at sa Kukulamber. Akalain mo yun? Sige, tuloy natin na rin. Si Vincent kapag bumibisita. Ang pool gazebo, ang guest villa at ang personnel quarters. Filipino modern ang nangingibabaw na disenyo. Maging mga furniture at artwork na nakadisplay ay gawang Pinoy. Tulad ng malalaking painting na ito sa dining area na gawa ng national artist na si Fernando Amorsolo at ng iba pang artwork na nagpapakita ng kasaysayan at kulturang Pilipino. Pag-aari ng gobyerno ang mga ito na i-display lang mula sa storage ng Malacanang. Magkano naman ang ginastos sa pagbuo nitong bahay Pangulo? I'm not even privy to the budget kasi sinabi ko lang doon sa ito yung design. Kita mo mga kabayan, hindi masabi kung magkano nga ba ang nagastos dyan sa pag-renovate ng bahay mga kabayan. Hindi nila nasabi. Kasi tingin ko mga kabayan, sa ganong itsura ng pagkaka-renovate ay buong bahay mga kabayan, ay buong compound ang nirenovate. Nasa billion yan mga kabayan. Akalain mo yon ay may swimming pool pa Ay takot nga yata nga si BBM sa tubig. Tapos nagpaganyan pa kayo sa sa inyong venue. Ay puro big time kasi mga kabayan ang napunta diyan. Diga? Tapos tayo na rin mga kabayan. Lagas na naman ang pera ng taong bayan. At wag ka mga kabayan, nag-design pala niyang napakaganda na yan na bagong bahay ng Pangulo. Ay ang kanyang may bahay, no? Si Madam Lisa Raneta. Diba? Napakalupit mga kabayan. Sige mga kabayan, hanggang din na lamang muli ang ating video. At huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share. At syempre kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na rin mga kabayan. Sa ganoon ay mas marami pa makapanood sa ating mga video. Ayan, ingat kayo din mga kabayan at mag-isip-isip na tayo kung ano ba ang nangyayari na sa gobyerno natin mga kabayan. Ay mukhang mauubos ang pera natin, babaon pa tayo sa utang. God bless sa inyong lahat mga kabayan. Hanggang dito mong muli. Bye bye.